simulan po ang ating forum ngayong umaga. Hingan po natin ng pambugad na pananalita ang Assistant Director General ng NEDA, si Assistant Director General Ruperto Mahuca. Good morning, sir. Good morning, everybody. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga membro ng press at ating mga kasama sa gobyerno. Ako po ay magre-report tungkol sa ating ekonomiya at performance ng ating ekonomiya. Sa una pong taon ng Administrasyong Aquino, ang finocus po ay ang good governance at mga reforms para ito ang inayos ang proseso sa pamamahala ng gobyerno at pamamalakad ng proyekto at service. Tinatawag nilang we plug the expenditure leaks so that there will be less fraud in projects and program implementation. At dahil ho dito, nagkaroon ng confidence ang market. In fact, because of the efforts, the expenditure reforms, efforts that we have helped us achieve fiscal consolidation. Alam nyo naman ho ngayon sa ang mga iba-ibang bansa nagkakaroon ng problema sa kanilang mga utang dahil na rin sa deficit spending dahil nung nagsimula yung 2008-2009 recession, ang pinanglaban po dyan ay mga fiscal at monetary stimulus dahil doon nagkaroon sila ng problema sa mga utang tulad sa Europa at sa Amerika at sa iba-ibang panig ng mundo. Ngunit hindi ho tayo ganoon. Dahil ho sa pamamalakad ng plugging the expenditure leaks and expenditure reform, tayo ho, ang Amerika nagkaroon ng credit downgrade. Tayo, sunod-sunod po yung ating credit rating upgrade. Nagkaroon ho ng confidence ang market. In fact, the data would show that gross capital formation had been growing an average of 38.8% from first quarter of 2010 to first quarter of 2011. Yun po yung ating 5 latest quarters of data. Nag-grow po yan ng 31% in 31.9% in quarter 1, 38%, then 34.5%, and so on and so forth until 37%. So more than double-digit growth po yan. In fact, pati yung ating private construction, yung ating private initiative, makikita ho sa data na nag-grow yan ng 11.9%, 23.7%, 35.7%, 24.6%, 35.1%, etc. Yun lang ang isa sa mga indicators na talagang nagka-confidence sa approach ng gobyerno, ng good governance, plugging expenditure leaks. Bumulutos ang antas ng pamumuhunan sa administrasyon. At sa kabila nito, katulad ng aking nasabi, nagkaroon tayo ng credit rating upgrades. At sa dakong larangan naman po ng employment, makikita din ng ating data na mula April 10 hanggang April 2011, yan yung relevant sa administration ng Pinoy administration, 1.41 new employment generation po yun ang na-create from April 2010 to April 2011. That's equivalent to 4% employment growth rate from the base. At bumaba din po ang mga bilang ng mga taong walang trabaho ng 2 to 8,000 ang mga nabawasan ng mga bilang ng mga walang trabaho. At dito po, yung pong mga trabaho natin, the data would show that it's more on dun sa mga may regular na trabaho. Yun yung mga more remunerative sectors like yung with wages and salaries. So quality employment po yung na-generate na yon. Doon po naman po sa larangan ng Poverty Reduction Trust. Alam nyo naman po na ang Philippine Development Plan, isa sa mga trust niya ay hindi lang economic growth, kundi pati ang kanyang employment generation, pati poverty reduction. Ang record naman po diyan ay magpapakita na ang ating kasama sa gobyerno na DSWD, as of the data would show that as of May 2011, the conditional cash transfer po, na ito po kasing conditional cash transfer ay strategy natin for direct poverty alleviation
At the same time, for long-term strategy, so that our countrymen who are at the poorer sectors will have a chance at education, human capital formation, and health, through education and health. Kasi yun po yung mga kondisyon. Dapat ay nagpapacheck sila sa mga health clinics at dapat ay pumapasok sa eskwela yung kanilang mga 85% enrollment rate, yung kanilang mga anak sa eskwela. At ang record naman po dyan na as of May 2011, 2.055 million poor households na ang nako-cover nila. Ang report po ng DSWD, 6 months ahead of schedule sila for year 2011. Kaya po ang SWS, Independent Social Weather Station, yung data po nila na in June 2011, yung number ng hungry Filipino families went down markedly by around 1.1 million families. So, pati po yung self-reported hunger, bumaba na rin po yun. So, yan po muna sa ngayon. At kung may mga tanong po kayo, later na lang ibibigay ko muna kay Yusek Cristobal.